Magandang hapon Pilipinas, narito na naman ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV, lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Sa halos 40 taon, ang National Music Competitions for Young Artists o NAMSIA ang naging tulay para marating ng maraming kabataan ang kanilang pangarap na tagumpay sa larangan ng musika. At marami nga sa mga pinakasikat na Filipino classical musicians ng ating henerasyon ang naging kampyon o finalist ng kompetisyong ito. Ang iba sa kanila, tulad nina Cecil Licad, Tony Maige, John M. Cruz at Raul Sunico, ay mga naging bisita na rin natin dito sa Art to Art. Bueno, sa hapong ito, madaragdagan ng 3 pangalan ang listahang yan dahil kasama natin ang 3 sa mga first prize winners ng 2011 National Competitions for Young Artists. At aalamin natin sa kanila kung gaano kahirap sumali sa ganitong uri ng kompetisyon at gaano kasarap ang feeling kapag ikaw ang nagwagi. Ang National Music Competitions for Young Artists o NAMSIA ay itinatag noong 1973 sa pamamagitan ng Presidential Proclamation No. 1173. Layunin nito na bigyang puwang sa mundo ng sining ang mga kabataang may taglay na talento sa pagtugtog at pagkata ng musika. Kasama na dito ang pagdiskubre ng mga bagong mukha sa larangan ng choral, singing, piano, chamber music, family ensemble at indigenous instruments sa pamamagitan ng isang unang kompetisyon. Marami sa mga naging kampyon ng NAMSIA ang ngayon ay tinitingalang mga pangalan sa musika tulad nina Cecil Licad, Joviany Emmanuel Cruz, Rowena Arrieta, Raul Sunico, Jaime Bolepata, Julian Kiret, Joseph Esmilia, Andion Fernandez, Ramon Bolepata, Antonio Maige at marami pang iba. Sa hapong ito, kasama natin ang 3 sa mga first prize winners ng 2011 National Music Competition for Young Artists, sina Gabriel Pagirigan, Jimmy Tagala at Jeline Oliva. Magandang hapon sa inyo, Gabriel, Jeline, and Jimmy. Okay, first time ba ninyong ma-interview ngayon? Tumatango lang sila. Radyo tayo, ha? Okay, yes. Okay, siguro una sa lahat, pwede bang ipakilala ninyo sa mga televiewers at sa mga nakikinig sa DZRH ang yung full name at saka kung ano yung napanalunan ninyo sa NAMSIA? Gabi, mauna ka na. Ako po si Gabriel Alan Feros Pagirigan. Nanalo po ako ng first prize sa category B piano noong November 2011. Jeline? Ako po si Maria Jeline Yorin Oliva. Nanalo po ako ng first prize sa category B violin. Violin, okay. And Jimmy? Ako po si Jimmy Itagala Jr. Nanalo po ako ng first prize sa category C ng 2011. Mga kaibigan, kung nanonood kayo sa TV, mga batang-bata ang mga kasama ko ngayon. So, ilang taon na nga kayo? Sige na, huwag na kayong mahiya. Jimmy, ilang taon ka na? Ako po ay 21. At saan ka nag-aaral? Ako po ay nag-aaral sa Saint Scholastica College sa Manila. At ang major mo? At ang major ko po ay violin major. Violin major Opo. din. Okay. Jeline, ikaw naman? Ako po ay 15 years old. 15 years old ka pa lang. Batang-bata. Okay. Saan ka nag-aaral? St. Anthony po. And Gabriel? 18 years old po. Sa UP naman na po. Sa UP Diliman po. College of Music? Piano? Opo, major. piano major. Okay. Okay. Tell us, paano nagsimula? Of course, I'm sure batang-bata pa lang kayo, nag-umpisa na kayong mag-aral at mag-practice ng iyong music sa musical instrument na pinili ninyo. Pwede nyo ba kaming kwentuhan yung umpisa? Who were your first teachers? Who were your first mentors? At saka,
anong age kayo nag-umpisang humawak ng piano or ng violin? So yung history, may it be as short as it is. Okay, Gabby. Ako po, nag-start po yung interest ko sa piano nung binilan po ako nung lola ko nung parang toy piano, yung maliit. Tapos ayun, Yung toy piano na, yung maliit na ganun, tapos dalawang scale lang ata de yung baterya kasya. pa po, ganun. Ayun, tapos dun po ako nagkakapa-kapa po ng mga do, re, mi, do, re, mi. So, Ilang taong ka nito? siguro po mga 6 years old, mga ganun. Tapos nag-start po ako formal lessons nung 8 years old po. Under teacher Aimee. Ano na po siya ngayon, parang resident percussionist po ng PPO. At bakit ka nag-formal lessons? Dahil pinasok ka ng mga magulang mo sa piano? Or ikaw ang humingi ng piano lessons? Ako po yung pumilit. Pero ano yun po, nakakatawa po kasi parang dinidiscourage po nila ako. Yung parang tinatakot po nila ako na mamalo daw po yung mga piano teachers. Ganon. So ayaw ng mga magulang mo na pumasok ka sa sa larangan ng sining sa piano? Parang po kasi ano po yung mom ko po nurse. So parang gusto po niya parang doon po ako sa parang ganong side ng larangan. Okay. So tuloy-tuloy na after your first piano lesson at age 8. Opo. Okay. Jeline, ikaw naman. Actually po, ang first love ko talaga piano. Doon po talaga. So nag-umpisa kang mag-aral ng piano? Nung 6 years old pa ako. Dati po hindi ko po talagang gusto yung violin. Okay. Yung nahawakan ko na po yung violin, nagustuhan ko rin po. Pero mas lalo ko po nagustuhan yung lumipat po kami sa Manila. Nung first year po ako. Mas lalo pa ako na-inspire yung marinig ko po si Kuya Jim Jim. Si Kuya Jim Jim. Okay. At yung magaling ko pong teacher na si Miss Gina Medina. Si Gina Medina, yung first violinist siya ng MSO, right? Concert master siya ng MSO. Okay. Pumayag, yung mga magulang mo ba ang unang nag-enroll sa'yo ng piano lessons nung bata ka? Pinilit ko po. Pinilit mo? Nung 4 pa lang po ako. Pero nag-start po ako ng 6 sa piano po. Sa piano. And sa violin was? 8.5, pero wala pa pong formal training doon po sa Bicol. Nag-start po ako ng formal training po nung first year pa ako, nung lumipat pa ako dito sa Manila. Kay Ma'am Gina. Okay. So Jimmy, ikaw naman? Ako naman po, yung sa akin ay as usual na mga magulang na pinipilit nila yung anak nila na mag-aral ng violin. So, isa po ako doon na actually napilitan lang din na... So, violin ang una mong instrumento? Actually, nagpiano ako siguro mga 1 taon. So, at the age of 12 years old, nag-start ako mag-violin. So, yun yung time na pinipilit ako ng parents ko na mag-violin. Then, after ilang months, sabi nila, gusto nila akong parinig sa isang teacher sa UP. Dinala nila ako sa UP extension class. So, ito po ay na-meet ko po si Ma'am Mitch Martinez. Then, sabi niya, gusto niya raw po akong i-handle. Then, after 1 year, pinasali niya po ako ng NAMSIA. Category A. Then, ayun po, nakakuha ko din ng second prize. So, after habang tumatagal, parang doon ko na nakita na parang nagugustuhan ko na yung violin. So, nagpapasalamat naman ako na pinilit ako sa... na pinilit kang mag-violin. Pinilit ako mag-violin. so, ayun po, habang tumatagal, nagustuhan ko na po yung violin. Okay. Mga teenager kayo, hindi ba ninyo na-feel na parang you're missing out on your childhood or on your teenage years dahil kailangan ninyong mag-practice, sumasali na kayo sa mga competition, so medyo may pressure yan, and usually, di ba ang buhay teenager not a care in the world, at saka yung nasa bahala na, at saka medyo may stereotype na walang direction, wala pa talagang dream, na wala pa ring focus ang buhay nila. But at a very young age, I think meron na kayong focus.
may feeling ba kayo na nawawalan kayo ng childhood ninyo? Nagtinginan silang lahat. And, okay. So, Jamie, ikaw na mauna. Para sa akin po, hindi naman po ako yung klaseng parang nakukulangan sa buhay. Kasi actually parang I live as a normal na kabataan. Actually marami rin po akong kaibigan. Tapos kung siguro binabalance ko lang yung yung music ko, pati kunyari mga friends, playing with friends. So ayun po, gusto ko normal lang po ako. Pero ilang oras sa isang araw ka nagpa-practice? Depende po kung ano po yung gusto ko po actually. Pero usually para sa akin is mga 1 or 2 hours every day. Okay. So, binabalance ko po may yung time. Ikaw naman, Jeline? Para po sa akin, playtime ko po yung practice sa violin. Talaga? Aha. Hindi ka ba natatakot? Merong mga babae na ayaw mag-violin kasi nga nagkakaroon ng peklat dito sa leeg. Hindi ka natatakot doon? Hindi ka siguro balidosa. Gabi, ikaw naman. Sa akin naman po, parang yun rin po, parang kay Kuya Jimmy. Nababalance ko rin po yung playtime at saka yung playtime. Practice time. Playtime sa computer. Ayun po. So, ayun, parang wala naman po akong nami-miss out. Pinapractice mo time din management din. yung mga daliri mo sa pag-type sa computer. Okay. Pero meron bang mga panahon na iniisip ninyong mag-quit na lang? Para sa akin po, meron. Kasi paminsan po pag may times na na-expose ka sa mas magagaling na artists, kunwari sa ibang bansa, na mas mataas pa yung standards ng music nila, parang nakaka-frustrate din. Kasi, syempre, nagsa-start pa lang din po ako. And kaya paminsan po naiisip ko na mag-quit na lang kaya ako. Pero paminsan madalas inspire naman din. Yan. Okay. And for Jeline, syempre, playtime niya yung violin. So, hindi niya naiisip mag-quit. Masarap maglaro, di ba? Okay. Pero meron ba kayong like mga idolo o mga nag-i-inspire naman? Kung medyo nai-intimidate kayo sa mga ibang mas magaling sa inyo, meron kayong mga tinitingala na mga idols na gusto niyo sana in 10 years or in 20 years time, maging ganito ako. Sino-sino ito mga ito? Jimmy? Para sa akin po, yung naging inspiration ko rin po yung teacher ko na si Sir Gil Lopez Cabayaw. Nasabi ko nga sa kanya yung magti 2 years pa lang ako mag-violin, na-meet ko siya sa isang concert. Sabi ko, I want to be like him. So, ayun, yung mom ko, dahil laging kinukulit sila, yung family na gusto kong iparinig sa kanila. Then, ayun, naging teacher ko na po siya ngayon. So, ayun po, nagpapasalamat ako na naging teacher ko siya, yung dating inspirasyon. Okay. So one hanggang of these ngayon days, pala. tutugtog ka din sa Carnegie Hall katulad ni Tito Gil Lopez Cabayaw. Opo. Okay. Abangan namin yan. Jeline, ikaw naman. Na-inspire po ako nung naging teacher ko po si Ma'am Gina. Kasi po parang bago po kasi Manila po to galing pong Bicol. Parang salo po ako na-inspire mag-practice kasi po marami akong nakikitang magagaling. Kagaya po ni Kuya Jim na gusto ko rin po makatulad sa kanya yung sumasali po sa international. Sana po maranasan ko po yun. And I'm sure proud na proud ang mga taga-Bicol sa iyo. Okay, Gabi, ikaw naman. Sinong iniidolo mo? Siyempre yung teacher ko po ngayon, si Ma'am Nita Quinto. Ayun. Actually, naging teacher ko lang po siya nung 3rd year high school ako. Tapos, simula po nun hanggang ngayong college, siya na po yung teacher ko. So, sa college po, parang nakarinig po ako ng mga recordings niya na sobrang gaganda. So, doon po ako na-inspire. Ayun po. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang 3 sa mga first prize winners ng NAMSIA 2011. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art.
schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa teatro, bilang pagbubukas ng kanilang 26th season, inihahandog ng tanghalang Pilipino ang sarswela na isinulat ni Severino Reyes noong 1898 na pinamagatang Walang Sugat. Ipalalabas ito simula August 9 alas 8 ng gabi sa tanghalang Aurelio Tolentino ng Cultural Center of the Philippines. Mapapanood din ito sa August 10, 11, 12, August 17, 18, 19, August 25, 26 at August 27. Ang Walang Sugat ay kwentong pag-ibig ni Julia at Tenyong sa panahon ng himagsikan. Gaganap bilang Julia si Chris Villonco, samantalang gaganap bilang Tenyong sina Noel Rayos at Antonio Ferrer. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa Ticket World at 891-9999 o mag-email sa tanghalangpilipinomarketing@yahoo.com.ph. Samantala, inihahandog ng Institute of Spirituality in Asia ang kanilang 12th Spirituality Forum na may temang Spirituality and Arts. Mula August 8 hanggang August 10 sa Titus Brandsma Center, number 24, Acacia Street, New Manila, Quezon City. Tampok na mga tagapagsalita sina Professor at Author Father Rene Javellana, SJ, at Dance Choreographer Agnes Locsin sa August 8. Writer at Literature Professor Asuncion David Maramba at National Museum Assistant Director Ana Maria Labrador sa August 9. At National Commission for Culture and the Arts Chair Felipe De Leon Jr. sa August 10. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa ISA at 723-0449 o 412-2715 o mag-email sa spirit@isa.org.ph. Ballet Manila brings back an all-Filipino original production that combines magic, myth, and a message of love for Mother Earth in Alamat, Sisibol at Sigunaw. Based on the children's book by Palanca Hall of Fame awardee Ed Maranan, Ballet Manila's Alamat, Sisibol at Sigunaw goes on stage on August 24, 25, and 26, and September 1 and 2 at the Aliw Theater. Ballet Manila's Alamat, Sisibol at Sigunaw showcases our time-honored Filipino values with breathtaking choreography, captivating music, and stunning visual effects. It's a ballet spectacle for the whole family. Don't miss it. Brought to you by major sponsors Manila Hotel, Manila Broadcasting Company, Bookmark, and Star City. For tickets, please call Ballet Manila at 525-5967 or 400-0292 or log on to www.balletmanila.com.ph. Tickets also available through Ticket World at 891-9999. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuja. Art to Art. Kasama pa rin po natin ang NAMSIA winners na sina Jeline Oliva, Jimmy Tagala at Gabriel Pagirigan. Okay, NAMSIA. Let's talk about NAMSIA. Paano ba sumasali dito? Ano ba ang age limit? Meron bang age limit? At kwentuhan nyo kami yung experience ninyo sa NAMSIA. Okay. Sino mauna? Jeline, ikaw naman. Ikaw yung babae. Sumali po ako sa NAMSIA 14 years old. Hindi ko po inaasahan na papasalihin po ako dito kasi nag-start po ako ng formal training kay Ma'am 13. 13 ka na nag-start ng formal lessons. Kay Ma'am And then Gina after po. 1 year, Pinasali sumali ka po ako ng NAMSIA. Paano, pinasali ka ng teacher mo? Opo. Okay. So, ano yung age ng kategory na pinanalunan mo? From 13 to 17 years. 13 to 17. And you were 14? 14. Okay. And so, syempre may malaking, disadvantage yun, no? Na mas bata ka. Hindi mo ba Hindi ko naman, parang hindi mo na-feel yun? Hindi ko po na-feel. Sa competition itself? In-enjoy ko lang po. At hindi ko po inaasahan na mananalo po ako. Okay. Hindi ko po inisip na competition. Parang gusto ko pong i-share yung music ko sa mga tao. Yun po. I think yun yung naging edge mo sa competition is hindi mo masyadong sineryoso.
Kaya talagang lumabas na lang yung performance mo from your heart. Jimmy, ikaw naman. Actually po, third time ko na pong sumali sa NAMSIA. So, itong sa category... So, veterano ka na? Na. Medyo alam ko na po yung feeling pag nasa competition. So, And your first competition was at the age of? I was, 12, saglit. Let me think. Sa category A, 14 years old po 14 years old ka noon? 14 years old. Okay. So, I won second prize po that time. And then the next competition? The next competition sa category B. Okay. So, sa category B, I won first place. And ang category B, ano yung difference sa category A? Is it the age? Ang category A, kasi may age limit siya na bracket, siguro nasa 14 to 17 years old. Okay. So, sa ano po yun, category B. So, and ang category A? Ang category A, parang mga elementary pa yun, actually. So, yung itong sinalihan ko ngayon is category C. So, 18 years old and up. So, and above. And above. O yung So, ginangnam siya, walang age limit pagdating ng category category C. Oo. Actually, meron po siyang age limit, 18 years old to 25 or parang mga ganyan. So, ayun po, nakasali po ako doon. Okay. So, actually, ito na yung last na NAMSIA ko kasi hindi na pwedeng sumali pagka after nanalo ka ng category C. Okay. Gabby, ikaw naman. Ako naman po, hindi po ito yung first time ko rin na mag-join. So, noong 2004 po, sumali na po ako ng category A1 naman po. So, parang, ilang taon ba ako nun? Parang 10 years old po ata ako nun. Tapos, semi-finalist po ako nun. Hindi po ako nakaabot ng finals. Tapos, ngayon po, nung 2011 po, parang, kasi po, before nag-NAM siya nung 2011, meron din po akong ginoinan na PTGP naman po na Beethoven Piano Concerto Competition. Tapos doon po nanalo po ako ng third place. Tapos nag-decide po ako na sabihin po sa teacher ko na baka po pwedeng sumali sa NAM siya. Kasi gusto ko po yung feeling, parang yung pressure na nagtatrabaho ka, ganun. Yan. Ayun po, tapos sumali na po ako. Okay. Well, speaking as a teacher, a ballet teacher, ang maganda sa mga competitions na ganito, art competitions, music competitions, is nagkakaroon ka ng short-term goal at nagpa-practice ka at nahahasa ka for that performance. But it is a competition. Pero iba ang competition sa performance. Will you agree with that? Yes. Okay. So, itong performance ninyo ngayon, gaganapin on August 2 with the Philippine Philharmonic Orchestra. So, hindi na ito competition. This is the real deal. This is a performance na akit kasi entablado. A whole orchestra will be accompanying you and you will be performing. Okay. Tell us about that. Anong mangyayari sa August 2? Tsaka si Jimmy natatakot na eh. Teka, relax ka lang. Okay. Okay. What will you play on August 2? So sa August 2 po, I will be performing Tchaikovsky Violin Concerto. So with lahat po ng movements. So 3 movements po 'yon. So ayun po. So paano mo pinaghahandaan ngayon itong performance na to? So, talagang medyo talagang minamaximize ko talaga yung time ko na talagang pag-isipan kung paano ka tutugtugin, kung ano mga nuances, sa siguro mga interpretation kung paano ko papagandahin. So, kailangan talaga ng matinding aral para sa gaganapin ngayong August 2. At matinding pag-iensayo. Matinding pag-iensayo talaga. Okay. Jeline, ikaw naman. Tutugtugin ko po yung Wieniawski Violin Concerto No. 2. Mahirap ba siya? Opo. I'm sure, mahirap. And memorize mo na? Opo, 3 movements po. 3 movements siya. Okay. So parang magtutugtug ka. How long is 3 movements normally? Mga 30 minutes? Hindi naman. 20 and above po. 20 plus.
minutes of playing. Okay. Ninenervous ka ba? Konti pa. Konti. Okay, Gabby, ikaw naman. Ako naman po, ang tutugtugin ko yung Piano Concerto number 2 po ni Camille Saint-Saëns po. Yun. Right now po, wino-work po namin ni Maestro Oli po na yung interpretation din po. Yun. So, matinding ensayo din po ang kailangan. At pag nagpa-practice kayo para dun sa pangalan ng concert ay, ano nga yung pangalan ng concert? Classical Champs, The Young Music Idols. Okay. Kayo ba'y nagpa-practice kasama na ng orchestra o mag-isa pa lang kayo nagpa-practice? May kasamang piano? With piano. Okay. Piano pa lang po. And ilang ang rehearsal ninyo kasama ang orchestra? Hindi pa po namin sure. Hindi pa kayo sure? Bukas pa lang po pag-uusapan. Okay. Pero siguro naman at least 2, right? Opo, at least. Siguro. Okay. Okay, maraming nagsasabi, I'm sure, dahil may mga ilang magulang nga kayo na tutol na pumasok kayo sa music, sa sining, sa larangan ng sining, na very unstable ang pumasok sa isang profesyon na ganito, na hindi siya normal na profesyon, na walang pera dito. Anong masasabi ninyo, young as you are, and already, kumbaga, committed na music ang buhay ninyo? Para sa akin po, siguro, yung sabi nga nila, parang siguro unstable. Sa akin is parang passion ko po na siguro ma-share din or ma-expand din yung kaalaman ng mga siguro ng itong mga umayan natin. Kahit ma-share ko lang yung beauty ng classical music. And syempre gusto ko rin na parang maging classical artist and concert violinist na ayun, gusto ko lang na at least ma-share sa kanila itong music po na ano namin na pinaparinig sa mga tao. So, paano ba yan? Well, ano halimbawa ang magiging message mo sa mga kabataan para lalong suportahan nila ang sining? Siguro po, lalo sa edad namin ganito, siguro pag more na-expose kayo sa mga music namin, kasi dito sa Pilipinas ay kulang yung mga kabataan natin na ma-expose sa mga gantong sining, at saka kulang yung mga naririnig nila at nakikita. Siguro, oras naman siguro na makarinig sila ng mga tinutugtog namin. Kasi the more na lagi sila nakakarinig ng ganito, the more nila na ma-appreciate yung mga musika namin. Totoo yun. So, ayun po. Gabby, sinabi mo kanina marami kang mga friends, no? Kahit wala sa music industry. Ano yung masasabi mo sa kanila para suportahan ang sining sa Pilipinas? Manood sila? Oo, manood sa po August sila. 2. Okay. Sige, imbitahin ninyo ang mga nakikinig at mga nanonood sa RHTV, nakikinig sa DZRH. August 2, CCP Tanghalang Nicanor Abelardo. Ako na nagpa-plug para sa inyo. Kayo mag-imbita sa concert ninyo. Ako ba na magsalita? So, Go! Iniimbitahan po namin kayong lahat na manood po sa aming concert this coming August 2 sa CCP Main Theater with the Philippine Philharmonic Orchestra. Ang pangalan ng concert? Ang pangalan ng concert po ay Classical Champs. The Young Music Idols. Ayun na po yun. Okay, 3 konsyerto po ang mapapakinggan ninyo. Nasabi na nga ninyo kung ano yung mga tutugtugin ninyo kasama ang PPO. I'm sure meron din silang tinatagong encore number. Kung wala, dapat maghanda na kayo. And of course, good luck. Ano ba sinasabi sa music? Break a leg ba? Break a leg. Okay, break a leg. Good luck.
perform very well and from your heart, and I wish you all the best. At meron na akong 10 ticket sa August 2 para panoorin kayo. So I will be there shouting bravo for all of you. Thank you. Okay. Maraming Thank you salamat very po. much also. Mabilis na naman, nagdaan ng kalahating oras. And of course, nagpapasalamat kami kay Jeline, kay Jimmy, at kay Gabriel. At next week, CCP, go for it. Okay. Mga kaibigan, samahan niyo kami ulit sa susunod na linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa Art to Art. Ito po si Lisa Macuja, nagbibigay pugay sa artistang Pilipino at sa lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan.